18 taon nang nag-a-apply si Mang Bonifacio para mapasa kanya na ang pagmamayari sa lupaing kanyang tinitirhan. Pabalik-balik ako doon. Tinatanong ko kung ano na bang dahil ito nga, ipinding muna natin. Sabi ko, bakit na may pipinding? Samantalang ako, may deliberation na ako yan. Sinamahan namin si Mang Bonifacio sa kanyang pagpunta sa isa sa mga ahensyang namamahala sa lupa. Ito ang nasaksihan ng aming hidden camera. Hindi, ganito usapan sa ako namin. Usapan, bago mo bigyan siya, gawin mo yung report. Nakita bibigyan. Makaliwaan tayo. Gawin mo na report. Hindi ka talaga nagbasag kung wala. Hindi, nagkasila na yan. Magpupunta sila dyan. Kasi nasa investigador ang buhay na. Kaliwaan. Pagawaan ko, hindi natapera. Tapos. May lumapit nga sa akin nga, maglagay daw ako. Sabi ko, wala nga akong panlagay. Sabi niya, maglagay ka ng kahit ng mga 5,000 man. Sabi ko, wala nga eh. Kung may tira lang ako, hindi. Nagbigay na ako para mapadali yung papel ko. Meron naman tinatago ng mga investigador. Hanggat hindi sila siguro nabibigyan ng pera, hindi inilalabas, doon nagkakawalaan. Ngunit may ibang ahensyang ginagawa naman ang kanilang mga trabaho na maayos. Ang nagiging problema, may mga kritikal na aspeto sa pagpapalupa ang hindi nagtutugma. Dahil sa hindi lang iisa ang ahensyang gumagawa. Ilan sa mga simpleng suliranin pero ang dulot na perwisyo, hindi lang iisang tao ang apektado. Mga tahanan, mga kabuhayan, komunidad, at sa kabuuan, buong bansa. Saan kami lilipat? Aalis kami sa bahay namin. Saan din kami uulan yung mga anak namin, yung pag-aaral ng anak namin. Ayon sa tanyag na ekonomistang si Hernando de Soto, ang debt capital ng Pilipinas ay umaabot sa halagang $132.9 billion. Ang debt capital na ito, ayon naman sa land market research firm na Urbis Philippines, ay 60% ng total real property market ng bansa. Ito ang gustong tugunan ng sa kasalukuyang ipinapanukalang Land Administration Reform Act o LARA. Isa sa mga unang hakbang kapag naisabatas ang LARA, ang pagbuo ng isang ahensya, ang Land Administration Authority o LAA. Sa LAA, pag-iisahin ang lahat ng mga ahensyang namamahala sa lupa tulad ng Land Management Bureau, Land Registration Authority, National Mapping and Resource Information Authority, at titling and surveying functions sa ilalim ng Department of Agrarian Reform at ng National Commission on Indigenous Peoples. Sa pagkakaroon ng iisang ahensya na may sentralisadong database, maiiwasan natin ang mga problema sa duplikasyon ng mga titulo. Sa LAA, mapapadali ang pag-alam sa kung sino ang nagmamay-ari ng lupa sa pamamagitan ng pinag-isang database ng iba't ibang ahensya. Sa bansang Thailand, ang land transaction ay umaabot ng 2 oras lamang kahit hindi pa computerized ang sistemang ito. Kung may public access sa impormasyon hinggil sa mga lupain, walang titulong mananakaw, walang diskresyon, at mababawasan ang korupsyon. Sa LARA, nakatitiyak ka na ikaw nga ang tanging nagmamay-ari ng lupa. Dahil pag may tirahan ka, may lupa ka, kahit na mahirap ka man, wala kang alalahan. Kinabukasan, saan ka naman pupunta. Ang LARA ang unang hakbang tungo sa tunay na kasiguruhan sa pagmamay-ari ng lupa. Magkaisa tayo sa pagsulong ng panukalang ito. Isang maayos na sistema sa pagpapatitulo ng lupa. Ito ang pangako ng LARA. Isang paraan upang maiwasan ang korupsyon, ang diskresyon, sa pamamagitan ng iisang ahensya sa pagpapatitulo, ang Land Administration Authority.
Kung ang mga eksenang ganito ay mapapalitan ito. Kung ang mga pag-aaring ito ay maging ganito. Kung ang 18 taong pag-a-apply para sa pagpapatitulo ng lupain ay isang araw na lang tatapusin. Kung walang titulong mawawala at pag-aagawan. Dahil ang bawat lupain ay nakarehistro sa iisang mapagkakatiwalaang pambansang talaan na maaring ma-access ng sinuman. Hindi kaya ang mga takutan, labanan at pagpapalayas ay maging alaala na lang ng makalumang sistema. Ang 18 taong nasayang na panahon ay nagamit sa pagpapaunlad ng kabuhayan. Dahil ang pag-unlad ng kabuhayan ng bawat mamamayan ay pag-unlad ng komunidad at pagsulong ng isang bansa. Mayaman man o mahirap dito kasi makikinabang dito sa LAA bill na ito. Ngunit ang lahat ng ito ay isang pangarap pa lang. Pangarap na bibigyang katuparan ng Lara Bill. Sa kasalukuyan, maraming mambabatas ang nagtutulungan upang maibigay sa atin ang ating pinapangarap. Ang pangarap na magkaroon ng mahusay na sistema ng pamamahala sa mga lupain, mula sa pribado hanggang sa pampubliko, hanggang sa pagmamay-ari ng korporasyon. Kapag ipinatupad ang mga reformang dala ng Lara ngayon, tinatayang maaari tayong makinabang ng mahigit sa $25.45 billion sa loob lang ng 5 taon. Ang lupa ay buhay, ang lupa ay dangal at dignidad ng mamamayang Pilipino. Sa Lara Bill, maipapakita ng pamahalaan ang dedikasyon sa layuning pagyamanin ang buhay ng bawat mamamayan, ng bawat komunidad, para sa mas maunlad na bansa. Naway isang araw matupad ang mithiin natin sa maayos na pagpoproseso sa pagmamay-ari ng lupa. Ako si Tina Pimentel, maraming salamat.